Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, ang mabuting balita ay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-25 kabanata. Sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Sa iyo, ako nagtitiwala, O Diyos ko. Huwag mo akong hayaang mapahiya o ang aking mga kaaway ay magtagumpay sa akin. Walang sino mang umaasa sa iyo ang mapapaya kailanman, ngunit mapapahiya ang mga taksil ng walang dahilan. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan at turuan mo ako, sapagkat ikaw ang Diyos na aking tagapagligtas at ang aking pag-asa ay nasa iyo buong araw. Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong dakilang kagandahang loob at pag-ibig, sapagkat mula pa noong una. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan at ang aking mga mapanghimagsik na lakad. Ayon sa iyong pag-ibig ay alalahanin mo ako, sapagkat ikaw ay mabuti, O Panginoon. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tinuturuan niya ang mga makasalanan sa kanyang mga daan. Ginagabayan niya ang mapagpakumbaba sa kung ano ang tama at tinuturuan sila ng kanyang daan. Lahat ng mga daan ng Panginoon ay mapagmahal at tapat para sa mga tumutupad sa mga hinihingi ng kanyang tipan. Dahil sa iyong pangalan, O Panginoon, patawarin mo ang aking kasamaan, bagaman ito ay malaki. Sino kung gayon ang taong may takot sa Panginoon? Tuturuan niya siya sa paraang pinili para sa kanya. Gugugunin niya ang kanyang mga araw sa kasaganaan at mamanahin ng kanyang mga inapo ang lupain. Ang Panginoon ay nagtitiwala sa mga nangatatakot sa Kanya. Ipinaalam niya sa kanila ang Kanyang tipan. Ang aking mga mata ay laging nakatutok sa Diyos, sapagkat siya lamang ang magpapalaya sa aking mga paa mula sa sino. Bumaling ka sa akin at maawa ka sa akin, sapagkat ako ay nag-iisa at nagdadalamhati. Ang mga problema ng aking puso ay dumami. Palayain mo ako sa aking paghihirap. Tingnan mo ang aking kapigatian at ang aking paghihirap, at alisin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Tingnan mo kung paano dumami ang aking mga kaaway at kung gaano kabangis ang pagkapot nila sa akin. Bantayan mo ang aking buhay at iligtas mo ako. Huwag akong hayaang mapahiya, sapagkat ako'y nanganganlong sa iyo. Naway protektahan ako ng katapatan at katuwiran, dahil nasa iyo ang aking pag-asa. Tubusin mo ang Israel, O Diyos, mula sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito.
Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong Diyos ng mga bagong simula. Paano mo halos na perpekto ang pag-shoot ng bola ng basketball? Tanong ng isang sports writer sa pambatong manlalaro ng nag-champion na koponan. Sa pamamagitan ng pagbangon sa tuwing ako ay nadadapa, ang sagot ng manlalaro. Ang buhay ng kabalyero ni Kristo ay isang serye din ng mga bagong simula, ng pagbagsak at pagbangong muli. Kapag nadadapa tayo, madalas nating iniisip na nabigo na naman ako, mas mabuti pang tigilan ko na lang ito. Ngunit ang Diyos ay ang Diyos ng mga bagong simula. Hindi lamang niya pinatatawad ang ating mga kasalanan, ngunit ginagamit din niya ang ating mga kabiguan upang tayo ay matuto at maging matatag. Minsan ang ating pride ay maaaring maging dahilan upang hindi tayo makapagsimulang muli. Sa awit 25, ipinakita ni David ang isang puso ng kababaang loob sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kapatawaran. Hiniling niya sa Panginoon na patawarin ang mga kasalanan ng kanyang kabataan. Dalangin ni David, "Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan at ang aking mga mapanghimagsik na lakad. Ayon sa iyong pag-ibig ay alalahanin mo ako, sapagkat ikaw ay mabuti, o Panginoon." At nagalak siya na tinuruan ng Diyos ang mga makasalanan. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tinuturuan niya ang mga makasalanan sa kanyang mga daan. Ginagabayan at tinuturuan ang mapagpakumbaba. Ginagabayan niya ang mapagpakumbaba sa kung ano ang tama at tinuturuan sila ng kanilang daan. At nagtuturo ng kanyang mga daan sa mga may takot sa kanya. Sino kung gayon ang taong may takot sa Panginoon? Tuturuan niya siya sa daang pinili para sa kanya. Ang kompositor ng awit na Amazing Grace ay nagpahayag ng katulad na pananaw. Bagaman ako ay hindi kung ano ang dapat kong maging, ni kung ano ang nais kong maging, o kung ano ang inaasahan kong maging. Tunay kong masasabi na hindi ako kung ano ako noon. Sa biyaya ng Diyos, ako ay kung ano ako. Pakiramdam mo ba ay isa kang talunan? Kailangan mo ba ng bagong simula? Lumapit ka sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at ipapakita niya sa iyo na siya ang Diyos ng mga bagong simula. Kamangha-manghang pagpapala, gaano katamis ng tunog na nagligtas ng isang hamak na tulad ko. Minsan na akong nawala, ngunit ngayon ay natagpuan. Dati bulag, pero ngayon nakakakita na ako. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw magkakaroon tayo ng higit pa.
tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita na nagpapahayag na may iba pa? Kung mayroon, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula kay Apostol Santiago, ika-4 na kabanata, ika-6 na talata. Ngunit binibigyan niya tayo ng higit na biyaya. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, kinalaban ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. At ganon din ay iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Ang kabiguan ay hindi katapusan para sa mga nilalang na nagsisimulang muli sa Diyos. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.